Decision now. Recording is on. The name of the Father. Ama Sa namin, ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapagpaamin ang kaharian mo, sundin ang lupa mo sundin mo dito sa lupa para lang sa langit. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadyang kami sa lahat ng masasama. Amen? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Binibining Yogi. Magandang tanghali po, mga kaklase. Okay, magandang tanghali sa inyong lahat. So bago natin tatalakayin ang huling paksa para na magiging kabilang sa inyong coverage sa inyong second quarter assessment na sa susunod na linggo na, ay i-check ko muna kung sino ang nandito at kung sino ang wala dito. Again, ano ang inyong isasagot kapag tinatawag ko ang inyong pangalan? Nandito po ako. Okay. Magsisimula tayo kay Giancarlo. Nandito po ako. Okay. Thomas. 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 O, wala akong narinig na boses. Alfredo. Ay, Alfredo already asked permission. Sean. Sean, wala si Sean. Sean, bakit ka late, Sean? Bakit ka late? It's lagging. Okay, Giancarlo. Nandito po ako. Okay, Gian. 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 Ano yun? Ano yun? Sean, you turn off your microphone, Sean. Angelo. Angelo? Nandito po ako. Okay, Eric. Okay. Kisha. Nandito po ako. Okay, Shana. Nandito po ako. Okay, Mary Noel. Wala dito si Mary Noel. Janice. Nandito po ako. Okay. So again, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ang tatalakayin nating paksa ngayon ay ang kahuli-hulihang paksa na magiging kabilang sa inyong coverage para sa inyong second quarter assessment. Sit properly, sit properly. Okay, so ngayon ay may ipapakita ko sa inyong larawan at suriin kung ano-ano ang mga ito. Unang larawan, ikalawang larawan, ikatlong larawan. Okay, tingnan mabuti ang mga larawan at maghanda para sa aking mga katanungan. Okay, Janice. Janice? Ito ay Ano-ano ang mga larawan? mga apps. Ito ay mga apps. Pwede mo bang isa-isahin ang pangalan ng mga larawang ito? Messenger, Facebook, and Instagram. Okay. Gaano mo ba kadalas binubuksan ang mga ito, Janice? Palagi, miss. Okay, palagi. Okay. Ano ang madalas mong kapag binubuksan mo ang mga ito? Janice. Mag-chat o kaya magla-like ng mga post. Okay. Ano-anong klase ng pananalita o post ang iyong nababasa dito? Magagalang ba o masasakit?
Um, magagalang. Okay, magagalang. Okay. Ngayon, ang aking tatanungin naman ay si Angelo. Angelo, makinig ha, makinig. Opo. Okay. Gaano kadalas mo binubuksan ang mga ito? Palagi. Palagi. Araw-araw. Okay. Angelo, ano ang madalas mong ginagawa kapag binubuksan ang mga ito? Palaging nag-chat sa aking mga magulang at kaibigan. Okay, palaging nagchat-chat sa iyong mga magulang at mga kaibigan. Angelo, ano-anong klase ng pananalita o post ang iyong nababasa dito? Magagalang ba? Masasakit o pareho? Mga galang. Magagalang, mabuti naman. Okay, sunod ay si Giancarlo. Giancarlo, gaano mo kadalas binubuksan ang mga larawang ito? Gaano kadalas? Araw-araw. Okay. Okay. Ano-anong klase ng pananalita ang o post ang iyong nababasa dito? Giancarlo. Again? News. Mga Mga balita. okay, mga balita. Okay. Ito ba ay magagalang o masasakit, Giancarlo? Both. Okay. So, ang huli kong tatanungin ay si John Kyle. John Kyle, sit properly, John Kyle. Okay, John Kyle. Gaano kadalas mo binubuksan ang mga ito? Every weakness. Every week? Okay, kada linggo lamang binubuksan ni John Kyle ang mga ito. Okay. John Kyle, ano ang madalas mong ginagawa kapag binubuksan ang mga ito? John Kyle? Gonna watch about our work if there's Okay. Ano-anong klase ng pananalita o post ang iyong nababasa dito? Magagalang ba o masasakit? John Kyle. Magi and magagaling. Magagala. Okay. So ngayon ay ating tutunghayan kung ano ang naging pag-uusap ni Sami at ng kanyang mga magulang at suriin kung ano ang kanyang mga binibitawang salita o magkapareho ba ang inyong mga ginagawa kapag kayo ay nagbubukas ng mga ito. Okay. Wait for a while. Okay. Nakikita ba? Okay, nakikita ba? Yes. Okay, basahin. You can read it aloud, but make sure to turn off your microphone. Pagkatapos ay may itatanong ako sa inyo. It's like me. Sabihin ha kung tapos na para aking ma-scroll down. Done, miss. Ang iba mong kaklase hindi pa tapos, Angelo. I read it earlier. I seen this already. Okay, tapos na ang lahat?
Okay. Okay, two. Face, very good. Francis, stand. Okay, tapos na? Tapos na ba? Azalea. Okay. Sunod na pahina. Uh, okay. Care. Tapos na ba? These body parts. Okay. Tapos na? How about this skin? Okay. Okay, Lewis. That's why Lewis, I can see you. But if your legs here, That is the last part. it's not functioning well. Okay, tapos na? How does it taste? Okay, ang aking mga katanungan ay, Sour or unang katanungan, anong katangian ang ipinakita ni Sammy base sa pagsagot niya sa kaniyang ina? How about you? Anong katangian? Click the raise hand button if you want to answer. Yes, Angelo, ano yon? Mas halaga pang social media kaysa sa kanyang mga magulang. Okay, mahalaga pa ang social media kaysa sa kanyang mga magulang. Anong katangian pa, Gian? Masama. Masama. Okay. Ano pa, Cedric? Cedric, ano pa? Again? Salty. Di nakikinig. Okay. Sunod na katanungan ay, nagpapakita ba ito ng paggalang sa kaniyang mga magulang? Nagpapakita ba ito ng paggalang sa kanyang mga magulang? Yes, Giancarlo. Hindi, may. Okay, bakit mo nasabi Giancarlo? Can you speak out
Bakit mo nasabi? Dahil lagi na lang siya nakatutok sa social Okay, dahil palagi na lamang siyang nakatutok sa social media. At, okay. How about Kisha? Kisha, nagpapakita ba ito ng paggalang sa kanyang mga magulang? Hindi. Bakit mo nasabi, Kisha? Hindi it's nice to miss. Okay. Hindi, dahil? Kasi hindi na siya sumusunod sa kanyang magulang. Okay. So, Okay. Susunod na katanungan ay, picture. I want you to look at the paano kaya natin maipapakita ang paggalang sa ating pamilya at sa ating kapwa? Paano? Yes. Okay, Angelo. Angelo, paano kaya natin maipapakita ang pagalang sa ating... Are you sure na Papakita natin sa ating mga magulang na Again. You say it properly. Again, ipapakita natin sa ating mga magulang. Angelo, say it properly. Tiny bumps of the tongue. Angelo, faster. Those bumps class on your Faster. I cannot hear it clearly. Do you call this part? Ipapakita natin sa ating mga magulang na Papilit? ano? Papilit. Wala nang sagot si Angelo. Hindi ko marinig ng maayos, Angelo. How about Janice? Okay, Janice. Paano kaya, Janice? Dapat kang gumawa ng mas maraming oras sa mga tunay na nasa tabi mo. Okay, dapat kang gumawa ng maraming oras para sa mga taong nasa tabi mo. How about Sean? Paano mo maipapakita ang paggalang sa iyong mga magulang at sa iyong kapwa? Paano, Sean? Sean, wala kaming marinig, Sean. How about Giancarlo? You are raising your hand. Giancarlo, Miss, paano mo maipapakita ang paggalang sa iyong mga magulang at sa iyong kapwa? Paano? ba't mo silang galangin dahil sila ay nakakatanda? Okay, palagi silang galangin dahil sila ay nakakatanda. Okay, how about ano-ano kaya ang mga salitang dapat nating gamitin bilang paggalang? Ano-ano mga salita kaya? John Kyle. Ano-ano mga salita kaya ang ating gagamitin bilang paggalang? Can I speak English? Yes, ano iyon, John Kyle? I need to play soccer only in a half hour and study. John Kyle, I did not hear your answer. No, I can only hear the bark of your dog. Mas malakas pa yung John Kyle, yung tahol ng inyong aso kaysa sa boses mo. Cedric, ano-ano kaya ang mga salitang ginagamit bilang paggalang? Ano-ano kaya? Again, how you need to participate because it is part of Cedric? performance. Zayden, what are the four pieces? Cedric, bakit ka nagtago, Cedric? How about Shana? Shana? Ano-ano kaya ang mga salitang dapat nating gamitin bilang paggalang? What are the four pieces, Gani? Wala nang ang estudyante ko na lamang dito ay 1, 2, 3, 4, 5. 5 na lamang. Okay, Giancarlo.
Ang salita na miss, Yes, ano-ano mga salita ang ating dapat nating gamitin bilang paggalang? Giancarlo. po, like, Ha? Again? po, miss. Po. Okay. Gian, ikaw ay nagtaas ng iyong kamay. Ano pa? Salamat. Salamat. Okay. So katulad ni Sammy, marami na sa mga kabataan ngayon ang nahuhumaling sa teknolohiya, sa social media, lalong-lalo na ng Facebook, Messenger, Instagram, TikTok, Roblox, ML, YouTube at iba pa. Kung kaya madalas ay nakakalimutan na ang salitang paggalang o ang mga magagalang na pananalita. Ito ay hindi lamang nangyayari sa bahay, kundi pati na rin sa paaralan o di kaya sa ating virtual class ngayon. Sabihin na nating may itinanong sa guro at sinagot ng guro kahit pa man siya ay abalang-abala sa mga gawain at kailangang ipasa sa paaralan, pero ang reply lamang ng estudyante ay kung hindi seen ay ke lamang. Sa tingin nyo, ito ba ay nagpapakita ng paggalang? Yes, very good. Okay, ito ay hindi nagpapakita ng paggalang. Sa mga hindi nagsabi ng hindi, maaaring para sa inyo ito ay nagpapakita ng paggalang. Tama ba, Kisha, Angelo, John-Kyle? Tama. Gian, Giancarlo? Tama. O, magkapareho talaga kayo, Angelo at John-Kyle, no? Mali, Oh. mali din. Paggalang di ay para sa inyo. Pagalang. Okay, so if we have etiquette or the proper manner, we also have netiquette, and that is the proper manner in social media or in internet. So your attitude may reflect on how you respond or reply to the people in social media. So if your reply is ke or just seen, so what do you think the person that you chatted will kanang think? Of course, it would think that you have no respect. You are so disrespectful in real life because again, your attitude or how you respond in social media may reflect on your attitude in real life. So dahil unti-unti nyo nang nakalimutan kung ano ang mga magagalang na pananalita, makinig dyan, Kyle, ha? Ano ang binubuksan mo? So halatang halata dyan kahit hindi mo sabihin. Katulad na lamang niyan, nagsasalita ang guro habang may ibang binubuksan na tab. Pagalang ba yan dyan, Kyle? Okay, dahil unti-unti nyo nang nakalimutan or tuluyan nang nakalimutan kung ano ang mga magagalang na salita, so ipapaalala ko sa inyo ngayon dahil ang tatalakayin natin ay mga magagalang na pananalita. Angelo, you stop moving ko na, Angelo. Okay. Ano ba ang magagalang na pananalita? Okay, ang magagalang na pananalita, ito ay ginagamit sa iba't ibang paraan. What happened to this one? Wait, first I will share screen again. God, what happened to this one? Miss, can I move a little? Wait first. Miss, I will move. One is like 5 seconds. Use some
clean your tongue. Okay, ang magagalang na pananalita, ito ay ginagamit sa iba't ibang paraan. Sa kabuuan, ang paggamit ng mga ito ay nagpapakita ng respeto at paggalang sa kausap. Okay, ito ang iilan sa mga magagalang na pananalita na ginagamit at ating aalamin kung kailan ba ito dapat gamitin. Okay, una, hindi mawawala ang po, ho, at opo. Okay, ito ay ginagamit bilang pangsagot sa tanong o tawag. So kapag tinatawag kayo ng inyong mga magulang or ng inyong ina na, Kisha, halika nga dito, ang dapat yung sagot ay hindi, ano ba, may ginagawa ako, hindi dapat ganyan. Dapat ang inyong sagot ay, po, ano po iyon? Ina, yan ay isang halimbawa ng mga galang na pananalita, paggamit ng po, ho at opo kapag tinatawag o tinatanong. Ikalawa ay ang makikiraan po, or in English this is excuse me. Ito ay ginagamit bilang pakikiraan. So halimbawa, nakita mo ang iyong mga magulang na may kausap sa labas ng inyong bahay at dahil gusto mong makipaglaro sa iyong mga kaibigan sa labas, ikaw ay tuluyan lang dumaan without saying excuse me. Sa tingin mo, tama ba ang iyong ginagawa? Magalang ba yan? Hindi. Dapat ikaw ay magsasabi ng makikiraan po, excuse or excuse me. Kapag ikaw ay nakikiraan. Okay. Sunod ay ang salamat po. Tama si Gian. Ito ay ginagamit bilang pasasalamat. Halimbawa, ikaw ay may tinanong sa iyong guro at riniplayan ka ng guro. So ang iyong sagot dapat ay ano ang magalang? Okay. Salamat po dahil ikaw ay riniplayan ng guro kahit siya ay abalang-abala. Okay. Sunod ay maaari po ba paghingi ng pahintulot? Okay, halimbawa, ikaw ay ihing-ihina. Okay, at gutom na at ikaw ay nasa kalagitnaan ng iyong virtual class. Ang magalang na pananalita or ang pagiging magalang ay nakikita kapag sinasabi mong binibini, maaari po ba akong kumain muna? Saglit dahil ako ay gutom na or maaari po ba akong pumunta sa palikuran dahil ako ay ihing-ihina. Okay, yan ay pagiging magalang, hindi basta-bastang nagto-turn off ng mic ng camera at tuluyan ng umihi or pumunta sa CR. That is not being respectful. When you have something to do at the middle of the class or not just in class bitaw, even if you are in your house, you need to ask permission before you leave. Sunod ay ang walang anuman. Of course, kapag ikaw ay sinabihan ng salamat po, ano ang iyong magiging reply? Dapat ikaw din mag-reply ng walang anuman or you're welcome. Welcome. That is magalang na pananalita. Okay. Sunod ay ang magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi at magandang araw po. Yan ay ginagamit bilang pagbati. At napapansin ko sa inyo dito palagi nyo bang ginagamit yan? 'Di ba? Hindi. Dahil kahit hindi pa tapos ang nagsasalita ang guro ay nagli-leave na without saying goodbye, without saying paalam, and without greeting the teacher. Do you think that is being respectful? Hindi po. Hindi. Buti at alam mo, Angelo,
Oo po. Okay, dapat ha, tamang pagbati ang ginagamit. Magandang umaga po, magandang tanghali po, magandang araw po, paalam na po. Yan ay ginagamit bilang pagbati. Na again, sign of being disrespectful, While the teacher is discussing, you keep on chatting in the chat box. Jan, Kyle, and Angelo. You ask permission first. Miss, can I reply Jan Kyle's message, Miss? Or else I will just kick you out, or I will just kick you out so that you will be free chatting each other. Na, see? Hindi pa rin tumigil. Okay, dahil oras na ay ipagpapatuloy natin ang ating